Hello po mga manay at welcome sa ating kusina at ngayong araw samahan niyo ako dahil magluluto ako ng balbakwa o kilalang ulam sa Bisaya. Naku mga manay, napakasarap nito lalo na kapag may pares na patis tapos maanghang-anghang. Grabe, mapaparami ka talaga ng kain. Kita nyo naman sa lambot oh. So bali ito nga po pala ay ginagamitan ng pata ng baka or balat din ng baka. Pwede rin po yung mga litid-litid. So dito nga nakabili ako sa SNR, yung halaga niya mga manay, 425 pesos, 0.86 centavos. So eto na, ganito siya karami. Pero dadagdagan ko pa to ng mga buto-buto na may litid-litid kasi kulang dito yan sa ating lulutuin kasi pambenta rin to sa aming tindahan. So, gantong parte yung masarap, tas palalambutin natin para na siyang yung collagen na sobrang sarap kainin. Bale, ito nga pala yung dinagdag ko mga manay. Ayan, yung mga part ng litid-litid, buto-buto para malasa talaga yung kanyang pinakasabaw. So, ang gagawin natin dito, kailangan natin tong gamitan ng pressure cooker. At ito'y ating titimplahan ng luya. Yan, lalagyan natin ng luya para habang pinapakulo, kumakapit na dun sa pinakasabaw niya. Then, meron tayo ritong sibuyas na pula at talagyan din natin ng onion leeks. Yan. So, ilagay natin sa gilid, isiksik natin. Ngayon, kung meron kayong makita na sibot, gamitin nyo yung mga manay. So, naglagay ako rito ng pamintang durog. Tapos, eto nga star anise. Dahil wala tayong sibot na nakita. Then, sasabayan ko na rin ng ito yung cinnamon na, yan, cinnamon stick mga manay. So, para mabango yung aroma nung kanyang sabaw o pinagpakuluan. Maglalagay din tayo ng asin at ito'y ating lalagyan ng maraming tubig. Kasi yung ganitong parte ng baka mga manay, mahaba po talagang oras ng pagpapalambot. Lalo na kung hindi kayo gumagamit ng pressure cooker, talagang matagal-tagal. So, pinuno ko siya ng tubig. Then, dagdagan nyo na lang kapag kinulang kasi yan pa ay iiga. So, isasalang ko to sa ating kalan at papalambutin natin to ng mga at least mga 1 oras mahigit kasi matagal po talagang palambutin yung ganitong parte ng baka. Then, eto nga po mga manay, makalipas po ang 1 oras at 10 minuto. So, yung ating pinalambot ay okay na. Ayan, malambot na to. So, hahanguin na natin to mga manay. Tapos, yung kanyang pinagpakuluan, wag nyo po yan itatapon kasi gagamitin natin yan mamaya pang sabaw. So, pwede nyo pa yan dagdagan ng mainit na tubig kapag tingin nyo ay kinulang kasi malasang-malasa po yung pinagpakuluan na yan kaya wag nyo itatapon. Nandyan yung sarap nung lulutuin nating balbakwa. Then, yung mga nakikita ninyong, ang tawag natin, mga nilagay natin sibuyas, onion leeks, hindi na natin isasama yan, sasalain natin. Sabaw lang yung pinakakailangan natin. Ayun, no? Kita nyo tong litid-litid na to. Ang lambot na. So, nagsalang na ako rito ng kawali. Naglagay din ako ng mantika. And once na mainit na, magigisa tayo ng kamatis at sibuyas. Pinagsama ko na mga manay. Hindi rin ako rito naggisa ng bawang. So, ganito lang. Bale, sa mga makakapanood neto para sa ating mga kababayan na Bisaya. So, disclaimer lamang po, hindi ito authentic na balbakwa mga manay ha. Parang Tagalog balbakwa style to. Kasi ganito yung luto ko dito. Isa rin to sa binibenta namin at talaga namang napakasarap talaga. Promise, ang sarap nito. Then, naglagay ako rito ng pamintang pino at lalagyan ko ng patis, pampalasa. So, igigisa ko lang to hanggang sa malamog at madurog yung kamatis natin. Para bago natin ilagay yung mga napalambot natin na pata ng baka, lumabas na yung katas o yung pinaka-juice nung kamatis natin. Ganyan. Kapag nalalamog na, durug-durugin nyo pong maigi. Then, para po makulay, kasi ang sabaw ng balbakwa mga manay ay ma-orange-orange, maglalagay tayo ng anato seed na pampakulay. So, babaran nyo lang na maing tubig para kumulay or pwede naman kayong gumamit ng anato oil. Yung mantika na may anato oil, may kulay na ng tawag nito aswete para may kulay na. Gulo ko, no? Then, ilalagay na natin yung pinalambot natin na pata ng baka. Ganyan. Madali na lang tong lutuin mga manay kasi malambot na tong pata ng baka natin. So, ang gagawin na lang natin dito is itatama na lang natin yung lasa ng pinaka sabaw niya. So, ilagay lang natin lahat.
kumbaga, igigisa pa rin natin or isasangkot siya natin para malasa po talaga ng malala. Malasa talaga. Para masarap po talaga. Kasi maganda talaga kapag ginigisa. So, sangkotsahin lang natin ng ganyan. Yung amoy pa lang neto mga manay, grabe. Ang sarap neto. Lalo na kapag may patis. Na-try ko patis kalamansi tas may sili. Para sa akin, ang sarap. Talagang mapapakain ka ng marami. So, sinasangkotsa ko lang ng maigi ng ganyan. At dito sa aking ginagawa, susundan ko na ng paglalagay or pagbubuhos dahan-dahan noong pinagpakuluan ng ating pata ng baka. Kasi nandito yung pinakalinamnam niyan. Kaya wag niyong itatapon. Bali, nagdagdag lang ako ng mainit na tubig dun sa pinagpakuluan kasi kumonti na. At malasang-malasa kasi to. Kaya depende sa inyo kung gaano karaming sabaw yung gusto nyo sa inyong balbakwa. Tapos halu-haluin lang natin ng ganito. Ayan, ang ganda ng kulay niya. Mga manay, i-try nyo tong luto na to. Hindi siya masyadong maraming nilagay akong samya dito. Simpleng-simple lang yung pagluluto ko rito. Pero yung linamnam, yung sarap, masasabi ko sa inyo na uulit-ulitin nyo talaga. So, kapag kumukulo na, hahalu-haluin nyo lamang po ng ganyan. Malambot naman na yung pata kaya hindi na natin to kailangan patagalin. Maglalagay na tayo dito ng pampalasa. So naglagay ako rito ng isang lata ng liver spread. Yan yung parang, yung maliit na liver spread mga manay ha. Any brand naman pwede nyo itry. Durugin nyo dyan or pwede kayong maglagay ng peanut butter na mga 1/4 cup or depende po sa inyo kung gaano karaming gusto nyo. Ito nilagay ko is yung liver spread. Yan, para malasang malasa. Tapos haluin lang natin. Kailangan ilagay nyo na yan habang malabnaw pa yung pinakasabaw niya. Kasi lalapot po yan maya-maya. So, halu-haluin lang natin ng ganyan. Ang lambot na nung pata, oh. Humihiwalay na yung iba talaga nakalas na dun sa pinakabuto niya. Then, susundan ko, maglalagay din po ako ng isang kutsara ng tomato paste. Or pwede rin naman kayong gumamit ng tomato sauce, mga manay. Pag mga tomato sauce, yung isang maliit lang na pakete. Pero dahil ito yung meron, yung tomato paste na lang, konti lang nilagay ko. Ayan, pampalasa lang. Hindi naman natin to kailangan yung as in lumapot na parang magiging kaldereta yung ating balbakwa eh. Nagbibigay lang siya ng, alam mo yun, ng palo ng asim dun sa kanyang sabaw na hindi naman ganun kaasim talaga. Tapos, nakakadagdag din siya ng ganda ng kulay para dun sa kanyang sarsa o sabaw ng ating balbakwa. So, halu-haluin nyo lamang po kapag nilagay nyo na kasi nga, may tendency na masunog sa ilalim kapag hindi nyo hinalo. Then, susundan na rin natin ang paglalagay ng red bell pepper at itong garbanzos mga manay. Or pwede kayo maglagay ng pork and beans. So, ito yung available dito, kaya garbanzos yung aking ginamit. Pero mga manay, masarap din po ito. Halu-haluin lang po natin. So, ilalagay ko yung, ang tawag dito, yung bell pepper sa bandang ilalim para talagang maluto. Or pwede nyo rin naman yung bell pepper mga manay, isabay nyo sa paggisa ng sibuyas at kamatis para yung aroma talaga is kapit na kapit. Pero kung late nyo na nailagay, pwede naman. Lutuin nyo lang po ng mga ilang minuto. Grabe yung lambot neto. Oh. Ayun oh, nagji-jelly-jelly talaga. Tapos yung pinakatawag dito, yung utak nung pata ng baka. Ayan oh, nakikita niyo yung puti-puti na yan, humalo na dun sa sabaw. Grabe. Yung amoy, ang bango. So, konting-konti na lang. Tapos, pwede nyo i-adjust yung lasa niyan mga manay. Pwede kayo magdagdag ng mga pampalasa na gusto nyong ilagay. Ako kasi, yung asin na nilagay na natin dun sa pinagpakuluan, malasa na po talaga. Tapos, patis is okay na. Then, para sa huli, maglalagay tayo ng siling berde o panigang at siling labuyo para may palo ng anghang. Then, halu-haluin lamang natin to. Tapos, maya-maya ay pwedeng-pwede na tong iserve. Napakadali lang lutuin. Bali, dun lang sa part ng pagpapalambot talaga tayo matatagalan. Kung gusto nyo makatipid, palambutin nyo na lang po sa uling mga manay, yung pata ng baka. Para hindi siya ganun kalakas sa gas. Pero kung meron kayong pressure cooker, mas mainam gamitin nyo yun. Hindi naman siya totaling malakas sa gasol din. Kasi kapag once na nagwi-whistle na yung pressure cooker nyo mga manay, hinaan nyo lang yung apoy. Tapos, i-count nyo na po ng mga 55
to 1 hour and 10 minutes. Yan o. Naglalapot na talaga siya dahil naglagay na tayo ng mga pampalasa at yung pinakautak nga ng pata sumama na. Then, eto na mga manay. Tapos na ako magluto at ready nang iserve ang ating balbakwa o lutong Bisaya. So disclaimer mga manay, hindi ito authentic pero itry nyo po dahil I'm sure na magugustuhan ninyo. Again, sa timpla, kayo po yung masusunod. Dagdagan nyo na lang or kayo na lang yung maglagay pa ng mga pampalasa na gusto nyo pang ilagay. So ito mga manay na sinishare ko sa inyo, isang dagdag idea din kung meron kayong mga karinderya, tapos gusto nyo nang may maiba naman na putahe na pwede nyong i-alok sa inyong mga customer, pwede nyo po itong itry. Lalo na kung sawa na kayo sa bulalo, papaitan, eto naman po yung inyong lutuin. Ayun napakalambot ng pata Tapos meron kalamansi, patis, siling labuyo. Talaga naman pagpapawisan ka habang kinakain ito. At eto nga mga manay, itong niluto ko ay sold out na kaagad kasi may mga order na. Kaya shinare ko lang sa inyo para pwede nyo rin pong itry na pambenta. So muli, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!